Na. So ayun, good morning guys. Day 1 po ng Kapakpak Team Basic first ever pabahay project po na sponsor po ni Sir Marty. So ayan, hindi po natin na-vlog kanina kasi nagtinda po tayo ng ulam, nagluto. Kaya hindi natin naabutan. So si Kapakpak naman po sa ngayon ay wala po siya, kaya ibabalag po muna natin. Day 1 po nung first ever pabahayan. Sila po yung maswerteng nabiyayaan ng first pabahay po ng Team Basic Kapakpak. So ayan po si Tutoy, ang tunay mo pangalan ay Roderick. si Roderick Villajuan at saka ang Ate Abet, yang kapatid po tiyahin ni Kapakpak, kapatid ni Tia Elsa, saka ni Ate Elena. So ayan, hipag ko po yan. Ito po, bilas ko. Papakita ko po sa inyo kung ano na po yung pwesto ng kanilang bahay at yung paghahaot nila. Ano masasabi mo, Tutoy? Maraming thank you. Ayan. Ikaw, Ate Abet. Salamat! O, ayan. Magkakaroon na sila ng dream house. Kain mo na. Tutupad na! Sarap ng ulam ni Tutoy. Hipon. Hipon. Uli sa dala. Aba? Ito, yung mga gamit nila, dito muna nila itinambak yung mga tinanggal sa kanilang bahay. Hindi na kanina eh. Ito na yung kanina kung matatandaan nyo yung sa vlog ni Joyce Hazel Kapakpak. Ito na yung bahay nila. Ito pala lang yung meron sa kanila na pader. Yung sinasabi ni Joyce na may kapiraso daw na pader. So ito yung bahay. Ito yung gagawin ngayon para sa bahay ng mga tiabet. Ayan yung CR nila dati. Tapos ito yung kanilang mga gamit. Dito lang nila sa tapat nilagay. Yan. Sa kayo tutulog te. Ayusin yan. Baka doon sa mga inay muna, ano. Ayan. Oh, pero nakagawa agad sila ng parang kubo, katulin. Kala yung mga ano eh. Kala yung mga gagamba. Ang bilis gumawa ng sapot. Oh, pero may ito, nakaano agad sila. Nakagawa agad itong sisilungan. Pero hindi pa namin alam na, ano? Na? Gigibain na yun ngayon. Hindi alam. Ginawala namin yung kahapon, pinaka-anuhan lang. May nung gabi sabi, maghakot na raw at natitibagin na. Ang bilis. Ito na siya. Dapat yan eh. Dapat eh. Ate. Oh, ayan ang kanyang ano, oh, tuwan-tuwa ang Ate Abet. Imagine niyo sino makakapagsabi na matutupad yung bahay na pinapangarap nila. Hindi man kalakihan, pero sadyang masasabi mo na talagang isang maayos na tahanan. Kasi dati yung kanila, kita niyo naman kung ano-ano nakalagay, mga tarpaulin, mga kung ano-ano pinagtagpi-tagpi na kinukuha ni Tutoy sa sa baha, sa naano ng dagat. Oh. Oh, ayan. Ready na ulit ang ating cottage para sa summer. Oh. Ayan, si Tapsel. Nagkakayas ng kawayan para sa bakod. Oh. Ang problema natin ay ang pupwestuhan ng tindahan. Kinain na ng dagat yung pwesto. Tingnan nyo naman, oh, ang ganda. Nilagyan na siya ng kanya-kanyang saraduhan bawat cottage. Kasi yung ibang mga bisita, halimbawa nag-check-in sila dito sa isang cottage, tapos walang laman yung iba, ginagamit nila lahat. Ang nangyayari, doble-doble ang paglilinis. Kasi hindi naman sila naglilinis ng ginamit nila kahit hindi nila binayaran. Ay di ang napoperwisyo yung may-ari ng cottage. Tapos may dadating na panibagong bisita, pandalas na naman nalinis. Tingnan nyo kung gaano. Dati to, kung matatandaan nyo dun sa aking mga vlog, nandito nakalagay yung tindahan namin. Doon sa palayo pang yon. Ito, dito nakapwesto dati yung mga bisita na naglalagay ng tent. Ngayon, wala nang mapupwestuhan yung tindahan kasi ito na, tubig na agad siya. Tapos ito, yung dating maganda dating anong tawag dito, nasa Red Cross, yung rescue.
Yan, nasira na siya. Tsaka ito na siya. Ano na siya ng dagat. Oh, ang lapit na niya. Nasira na, sayang. Matalang dito dati, madami ding mga bisita na tumatambay dito sa silong niyan. Pag mainit, yan sila nag-iinuman, nagkakantahan. Tapos ayan na, ngayon hindi na pwede kasi nandito na siya. Tubig na. Kasi ito, yung bagong ginagawa, yan na rin, nasira na rin agad. Ginagawa yan. Yung isang kubo dito, dalawa yan, nahulog na yung isa. Tapos yan. Ito dati kung matatandaan nyo, yung aming tindahan. Pero ngayon wala na. Tapos cottage na agad siya. Dati ang haba pa ng pangpang ang tawag. Yan. Ngayon ito na. Wala na. Dagat na. Wala na yung pinagtatayuan ng tindahan. Yan. Yan. Sana bumalik pa yung lumayo ulit yung tubig. Imagine nyo. Itong tapat na yan. Yung tapat na yung blue na yan. Dito dati yung tindahan namin. Yan. Tapos dapat malayo pa doon yung buhanginan. Pero ngayon, ayan na siya. Yan. Dito sa pwesto to, nandito dati yung tindahan. Tapos ganun pa dapat kalayo yung mga cottage. Pero ngayon, yan. Pag talaga ang Diyos ang bumawi ng kanyang nilikha, wala tayong magagawa. Kasi yan yung kalikasan talaga ng nilikha niya. Parang nung araw daw naman, ano talaga to dagat eh. Tapos tingnan ninyo. Pag-akyat ko, ayan na, cottage na. Wala na yung dating mahaba pang lalakaran na yung mga guests. Puro may mga tent pa dito, puno yan ng tent pag mahal na araw. Pero ngayon, wala na, dito na. Hindi naman pwede mag-tent dito. Kasi baka tutulog-tulog sila, kabot sila ng tubig. Ayan. Pero ito, tas ito bumaba na siya. Yung lamesa, bumaba yung kasi yung kalakasan ng bagyo, yung buhangin niya, sobrang lakas ng hangin, ng alon, nadala yung buhangin, tumaas, natabunan yung mga yung mga cottage, parang naging kalahati yung lumubog niya. Tama, tulad nito yung gate. Yan, imagine niyo yung gate na yun, buhangin, tas ayan, mababa. Ayan. Buhangin niya. Yan. Taas ng itinaas. Kasi ito, sira-sira. Hanggang ngayon, ginagawa din. Yan. Shout out sa gumagawa ng kay na paring ulan. Panibagong gawa na naman ng cottage. Tapos ito dati, sobrang hindi namin ito masyadong nakikita. Itong mga kubong sirang yan. Ngayon, ito na siya. Pagpunta mo rito, ayan, kalapit na. Kasi nga, umigsi na yung umigsi na yung pangpang. Ayan sa mga kubo. Sayang. Wala na. Ang ganda na ng cottage. May kanya-kanya lang gate. Kasi nga tulad ng sabi ko kanina, pag yung may bisita yan sa isang cottage, tapos ang dami nila, halimbawa 20 packs sila, tapos wala naman yung ibang ginagawa nila, dito sila nagkakainan, nagiinuman, natutulog, okay lang naman yung gumamit sila sana. Kaso dapat lilinisin nila or wag sila magdudumi. Ang ginagawa nila, dito sila nakain, dito sila nagiinom, tapos umaalis na sila. Wala naman silang extra charge. At syempre, pagka may nagtatrabaho, merong merienda. Ito ang pinakaabangan ko. Napunta talaga ako dito magti-trade para merienda tayo. Ayan. Shout out kay Ate Joanne, Alex Joanne Vlog. Hanggang ngayon yung
hanggang ngayon yung iyong ano, hanggang ngayon buo pa. Oh. Ilang years na yan, pandemic pa. Ano ba yan? Oh. Sweet corn para sa mga sweet na taong gaya ko. Kasi ako mataas ang sugar kaya sweet ako. Katunayan nilalanggam nga ako.